Hi home searchers! For today, we will explore this huge resort-inspired single-family home here in Silang, Cavite. My name is Eva and I am your real estate broker friend. Now let's start the house tour! Because this is the best part of the property, kaya dito tayo nag-intro. Pero more on this later. Doon muna tayo pupunta sa harapan ng house. So, let's go! Ang lot area ng property is 3,529 square meters. Kaya napakalaki. Nandito pa lang tayo sa harapan. Tapos kasya dito mga 7 to 8 cars. Oh, may garden ka pa rito sa harapan. May mga malalaki ng puno. Actually, single family home lang talaga nila to. Ginagamit nila to as house lang nila, pero para sa akin mas mukha siyang resort. Kaya kung gusto mo siyang i-convert as your future resort, pwedeng-pwede. Tapos ang daming ng space dito for parking. So I think mga kasya rito kahit mga 7 cars, yung mga SUV or yung malalaki talagang sasakyan. Meron kang gate doon, meron din doon sa isa. Ito parking po. Ayan. So this is our facade na napakalapat, kaya very good for a future resort. Pero papasukin natin ang iyong future house. Let's go! And welcome to your house here in Silang, Cavite na napakalapit lang sa Tagaytay. Siguro mga 3 to 5 minutes away sa Tagaytay at only mga 10 minutes away sa Nuvali. Pero bago ko i-start yung ating house tour dito, syempre request ko rin na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang houses. At eto na nga yung iyong house cum resort. So dito tayo muna sa ating living area na may mataas kang ceiling. Ayan, ang nice ng kanilang chandelier. So malaki to yung living space. Tapos meron ditong access papunta sa parking. Ito nga yung sinasabi ko, kung tatlo pwede pa dyan at covered parking yan. Pwede mo rin naman gawing lanay kung hindi mo na kailangan yung parking kasi doon pa lang sa harapan, ang dami mo ng car garage. So ayan, na-open ito. May screen, tapos may sliding door. So this is your whole living area na konting-konting ayos lang. Talagang magiging magandang house mo na siya na pwede mong tirhan as your single family home o kaya naman convert into a resort. Nice din yung zoning ng property na to kasi nandito yung mga bedrooms, tapos meron ka ritong attic room. Mamaya silipin natin yan. Pero pupunta tayo sa ating dining area. Ayan. Malaki rin yung dining space. Ito merong 8-seater. Pero itong buong area na to, malaki siya for a dining room. O, diba? Big dining area. Ganda rin yung ceiling treatment, diba? Tapos itong dining opens to a kitchen. Also a big kitchen. Ayan. Meron pang breakfast nook dito. It's a big house. Siguro mga ilan ang kasyang kumain ng sabay-sabay. O, diba? Ito yung breakfast nook. Maganda yung iyong countertop. Mga granite. Tapos ang dami mo ring mga cabinets. Ito, maliit na bar. And this is your kitchen. Ito yung working kitchen nila kasi meron dito yung iyong sink. Ito, dito yung another mga cabinets natin. Daming laman. And ito, isang room lang siya. Pwede siyang gamiting helper's room. Pero sa ngayon kasi ginagamit nila as a parang storage lang tong area na to. Tapos kung helper's room mo yan, meron siyang sariling bathroom dito. Ito yon. Tapos, accessible sa dirty kitchen. Pero mamaya na yan, punta muna tayo sa mga bedrooms. Very well maintained itong house. At ito nga yung sinasabi ko na ito extra room lang siya. Pero silipin ko na rin para makita nyo. Let's go up. Punta tayo ngayon sa mga rooms. Dito meron kang 3 main bedrooms. At ito yung first room natin. Let's see. Sizable bedroom. Diba? Nakita niyo naman, maluwag pa siya. Ito, nakikita ko naman dito. Ito yung parking. Tapos mataas yung ceiling ng house na to. And there's another room beside. Ito naman. A little bit smaller kaysa dun sa nauna. Pero kung maglalagay ka ng queen size bed, pwede rin. At mataas din yung ceiling.
Titingnan na natin yung master bedroom. Ito yon. And this is your huge master bedroom na mataas yung ceiling. Malaki siya, di ba? Meron pa silang space dito just in case gusto mo mga talagang gawan to ng maliit na living area, pwede rin. At may sarili siyang bathroom. Tingnan natin. And also a big bathroom. Look. Laki, di ba? Ng iyong master bathroom. At ang magandang part na talaga nitong property na to, yung sa labas. So, dito tayo lalabas. Yung master bedroom, may access siya papunta sa kanilang oversized garden. Remember, this is 3,529 square meters. So, eto na yung start ng big garden. Let's go! At home searchers, kung gusto mo ngayong makita yung pictures nito, visit mo na rin yung ating website na www.homesearch.ph para makakita ka pa ng mga similar houses. At eto na yung garden ng galing sa master bedroom. Meron pa silang mga kubo dito. Talagang naka-tiles. At dun sa pinuntahan natin kanina yung kitchen, 'di ba? Meron pa tayong isang malaking space dito. At eto na yung ating outdoor or alfresco dining area na accessible dito sa papunta sa ating clean kitchen. Andun yung helper's room, ito yung kanyang bathroom. So, 'di ba? Pwede talaga siyang gamitin sa dining area. And another dining place, meron pa sila ditong table. Pero ito kasi yung parang pinaka daily kitchen. So, malaki din siya. Tapos ito malaki pa rito yung area na to. Let's see. Ito yung door kanina, if you remember, yung sabi ko, another parking, yan yun. Meron ka pa dyan mga pwedeng 2 car. So, total of 7 to 8 cars yung pwedeng i-park. Kasi nga, ang laki naman talaga ng iyong property. At yun na nga yung favorite part ko. So, sasamahan niyo ako doon. Let's go. Itong property na to, talagang bahay nila to, hindi nila to pinapa-rent. So, yung mga nagsuswimming pool, sila lang talaga yung family. Pero dahil nga parang gusto nila yung resort inspired, kaya napapansin nyo, napakadaming kubo. So pag may mga family gatherings, yung mga relatives lang or mga friends, dito sila nagstay, may mga kubo dito na pwedeng matulog. Tingnan natin dito. This is just parang another kitchen kasi may nakikita akong mga lutuan or kalan. So dito rin pwedeng kumain. Tapos itong mga kubo-kubo na lang to. Ito yung kubo na pwedeng matulog ha, kasi meron talaga silang, alam niyo naman yung mga kubo, meron silang parang pinaka living area na maliit. Tapos yung mga bedrooms na yon. So, pag talagang maraming relatives na pupunta, pwede silang magstay dyan. Ito pa, another kubo na may sariling bedroom. 1 bedroom kubo. Tapos pag may mga kids, yan, meron na rin sila ditong swing. O, ito na yung parang pinaka play area. Tapos itong buong property na to, fully fenced. Punta tayo dito. Ang ganda po, may mga puno. So, kung gusto mo rin siyang gawing farm resort, garden resort, pwede. Kasi kagaya nito, may mga talagang malalaking puno na. Ito, ito ang tawag naman sa mga ganitong kubo, entertainment kubo. Kasi ito talaga, open lang siya, hindi siya tinutulugan. Ayun, meron nga sila doon parang TV, pwedeng manood, pwedeng kumanta, video, okay. Isa pa dito, punta tayo. Ito na yung last kubo nila. Ang maganda din sa pwesto ng kubo na to, napakalapit lang sa swimming pool, sa ating 7 feet swimming pool. Tapos itong property na to, may mga gardens pa sa gilid. So check na rin natin. Let's go. O, di ba? Meron ka pang maliit na upuan dyan. Tapos yung mga gilid nga ng property, bukod sa mataas yung fence niya, marami ka pang space para just in case gusto mo magtanim, pwedeng ng vegetation, ng mga herbs, sa mga puno. Ayan, malaki pa yung space mo. So, bagay na bagay ito sa mga mahilig mag-garden. Tapos, ang maganda pa, medyo yung terrain niya may pagka-sloping ng konti. So, ang ganda niya, ayusan. Pupunta na tayo sa may swimming pool area. Let's go. Home searchers, kung gusto mong malaman yung price and full details nito, nandyan lang sa description box below the video at reasonably priced. Ito na yung way papunta sa ating swimming pool area. Oh, ang ganda, 'di ba? Napakadaming puno nitong property na to. Tapos ito na yung sinasabi ko na akala ko talaga resort tong property na to. Yung pala, gusto lang nila talaga sa bahay nila na resort inspired. So ito yung space na pwedeng maglagay pa ng mga table and chairs pag may mga visitors. Maganda rin yung pagkaka-landscape ng property, 'di ba? Parang maintain din even yung mga plants, yung mga trees.
Ito yung mga klase ng property na masasabi kong pandemic proof. Kasi pag, di ba, pandemic, nasa loob ka lang ng bahay. Dito, ang dami mong pwedeng gawin. Siyempre, di ba, kailangan mong ayusin ang mga plants mo, alagaan sila. Ito, meron, hindi ko alam kung anong tawag dito. Siguro dito nagtatanim yung may-ari. Mga plant box ba? Tapos dito, mga pot natin, may mga plants din. So, ang ganda nitong area na to. Parang talagang garden. Pupunta naman tayo dito sa ating swimming pool ulit. Let's go. Yung pinakamalalim na part daw nitong swimming pool, nasa mga 7 feet. Pero pag dun sa mga gilid-gilid, mga 3 feet lang para kung may kasamang bata. Tapos ang nagpaganda talaga nito para sa akin, itong swimming pool area, yung may pa-bridge, di ba? Parang pwede dito mag-picture, Instagrammable, yung picture mo pag nandito ka. Di ba? Tapos, habang naglalakad, ang ganda nitong kanilang pavilion, talagang Filipino-inspired. Look at the ceiling, may mga anahaw. Talagang refreshing sa ganitong klase ng mga lugar. At kompleto, meron pa silang billiard table na pag may mga guests nga or kung gagawin mo nga tong resort mo, future resort, ayan, may space ka na para sa pinaka-play area. Mayroon ditong mga, dito na lang nilalagay yung mga balls ng kanilang billiard. So what do you think of this property? Mas bagay ba siyang gawing resort or mas bagay siyang tirahan? And it's 3,529 square meter. Napakalaki. Diba? Kaya mo naman siyang i-maintain kasi maayos ang kanyang mga halaman, maganda. Ito, I think mga laundry area na lang to, or ito naman siguro yung parang pinaka I guess ito yung sa bathroom. Ito yung pwedeng shower area. Pareho silang shower area. Meron silang water closet, tapos meron silang shower. Very nice. At marami pa tayong makikita dito sa property na to. Ito yung magandang part. Medyo maglalakad tayo ng konti at may mga steps. So para tayong, since nga ang lapit lang din ito sa Tagaytay, kaya yung terrain niya parang malatagaytay din. So punta tayo dito. Let's go. Ito yung sa swimming pool lang to, yung mga mechanism for the swimming pool. At may paakyat, may pahagdan sila dito. By the way, nandito tayo sa malapit na portion ng silang sa Tagaytay, ha. Kaya malamig, as in Tagaytay weather din dito. Hindi tayo masyadong maiinitan. Tapos nakikita nyo ang laki pa nung ating mga garden. Medyo may terrain ng konti pero maganda. Kasi pupunta tayo dito sa parang view deck area. Bahay din siya, pwede ring gawing tulugan, pero ikaw na magpapaayos. Konting repair lang, maganda na siya. Ayun, tanaw ko na dito uli yung swimming pool, yung mga kubo. Tapos ang daming puno nitong property na to. So kung mahilig ka sa mga puno, ayan, ma-appreciate mo talaga to kasi maraming fruit-bearing trees. At ito na yung sinasabi kong isang room. May view ka pa rin dito. Ang view mo naman, syempre mga greens. Tapos kita natin na fully fenced talaga yung buong property. Matataas yung fence niya. May mga puno ka ng buko. Mga ano ba, kainito, marami eh. At ang laki nito ha, itong space na to. Ang ganda nitong i-repair at pagandahin. Pwede mo na siyang ipa-rent, di ba? So this is a big space. Ayan o, ang ganda rin dito. Kitang-kita mo yung bahay, yung swimming pool, yung mga kubo, yung mga halaman. May mangga. May mga bambus, may kainito. Itong mga gumamelo. At ito yung pwedeng gawing house. Let's go. Sa ngayon kasi, storage lang siya. Or tinatambakan lang nila ng mga things. Kasi nga wala naman talagang nakatira. So, akyat tayo. Silipin lang natin yung view deck. Let's go. At ang test ko nga dito sa ating view deck. At syempre, Tagaytay weather, kaya malamig dito, lalo na ngayong hapon. At ang maganda, meron tayong view ng city. Kita ko dito yung, I think, Alabang, Makati. Kasi mataas tong portion na to, di ba? Tapos, iyon, kita natin dito yung Tagaytay. Ang daming puno. Konting repair lang to. Ang ganda-ganda na nito. Ba tayo uli? Let's go! Home searchers, kung naghahanap ka nga ng bahay na may kasama ng resort, na may kasamang farm, eto na yung
talagang best para sa'yo kasi napakalaki talaga nito. Ito, marami ka pang pwedeng gawin. Dito sa lugar nila sa Silang Cavite, marami dito mga nagbibenta ng mga plants. Kasi nga, ang ganda talaga ng weather dito, mabubuhay yung mga halaman mo. So, ito, isang malaking space for your nursery. Pwede mo yan gawin. Tapos, ayan, may mga plant box sila eh. At itong property na to, meron pang basketball court na pwede nating puntahan ngayon. So, let's go. Kung meron tayong nanonood dyan ng mga sellers, gusto nyo ring tour ang inyong property, pwede nyo akong tawagan ha. Nandyan lang yung number ko para itutour natin at i-feature ang iyong house na for sale. O diba, ito half court. So dito talaga marami kang pwedeng gawin. Pwede kang mag-shooting every morning o kung ayaw mo naman, pwede kang mag-swimming doon. Ang laki pa nito. Tapos napaka fresh air kasi nga ang daming puno. Babalik tayo dun sa ating favorite part, yung swimming pool. Let's go! Meron pa dito mga natural stones, kaya may falls ang iyong swimming pool. May mga bench. Home searchers just in case meron kang lot na gusto mong patayuan ng iyong residential home or kahit commercial building, pwede mo rin akong tawagan na dahil meron tayong mga partners na reliable, contractor, builders, architect. At kung nagustuhan mo to, tawagan mo na ako. Meanwhile, request ko naman na i-click mo na yung subscribe button here. Ito yung mga latest videos and ito naman yung mga similar videos. And thank you very much for watching!